manalangin mga kapatid. Manaming Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mensahe. Dalangin namin ang pagkilos ng inyong kapangyarihan, winawasak namin lahat ng hadlang ng kaaway at sa iyo ang karangalan. Ngayong araw na ito, ikaw ang magturo sa amin, O Diyos, at hayaan niyong maliwanagan ang aming puso, ang aming isipan. Salamat ng marami at niling namin ang inyong presensya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. At ating pag-aralan sa umagang ito ay pinamagatang ang banal na Espiritu or the Holy Spirit. Isa sa deity ng Diyos, ang Holy Spirit. Meron tayong Diyos Ama, Diyos Anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, at ang banal na Espiritu. At ang nagpakilala nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na kung mababasa natin sa aklat, mula pa ng pasimula ay nandoon na silang tatlo. Amen? Ang Diyos Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu. Sa paglikha nga ng sanlibutan nandoon sa ibabaw ng kalawakan ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu ang tinaguriang the finger of God or the power, the enforcing power. Ang may decision sa lahat ng bagay, ang may approval, ang lahat ng pinagmulan ay Diyos Ama. Ngunit, meron ding papel ang ating Panginoong Hesus doon sa paglikha. Mabasa natin yan sa Juan. Hindi po ba? Sa aklat ng Juan, ang pasimula ng sanlibutan, ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi malilikha ang lahat ng bagay kung hindi sa pamamagitan niya. Siya yung nag-engineer. And then, yung tagagawa nito or taga-enforce nito, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? Amen. At bilang patunay niyan, yung bumaba ang ating Panginoong Hesus, bumaba rin sa Kanya ang banal na Espiritu. At doon na nga pangyari ang mga himala, mga bagay na tanging Diyos lang ang makakagawa. At dapat natin itong maintindihan. Amen? Amen. At una mga kapatid, nung ang ating Panginoong Hesus ay bago pa lang umakyat sa langit, nagbili na siya. At ang sabi niya, magantay kayo, ipagkakalob sa inyo ang banal na Espiritu, ang taga-aliw. Huwag muna kayong humayo nang hindi nyo pa natanggap ang banal na Espiritu. So, nayantay sila at dumating nga, at sila'y nabautismuhan sa banal na Espiritu bilang patunay na nasa kanila ang banal na Espiritu. At umakyat na ang Panginoong Hesus. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo iwanan na iwang-wang. See? So, isusugo ko ang banal na Espiritu sa iyo. So, bumaba ngayon ang banal na Espiritu. So, sinong narito sa sanlibutan? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen. Amen? Amen. So, ano ang nagiging papel ngayon ng banal na Espiritu sa ating buhay? Amen? Yan ang pinakamahalaga. At maraming mga Kristiyano, maraming mga grupo na hindi nakakaalam nito. Bakit? Dahil ang katuruan na ito ay spiritual. Nakasulat ito sa Biblia, pero kung hindi ka maniwala, hindi mo siya maranasan. Amen? Amen. At higit pa nga siyang makapangyarihan, sabi ni Jesus Christ, patatawarin kayo sa inyong pagkakasala. Maliban na lang kung magkasala kayo sa banal na Espiritu, dahil ito'y walang kapatawaran. See? Kasi sa Spirit kasi is final na. Wala nang tayo nasa flesh. Magsisi ka, mababago ka pa, and then spiritually, mabago pa. May chance pa. Pero kung nasa spiritual ka ng kalagayan, wala na. Kaya yung mga anghel, pag nagkasala, wala nang kapatawaran. Diretso sila sa kapahamakan. Kaya yung impyerno, hinanda ng Diyos para kay Satanas. Kasi Satanas ay anghel. Kaya kailangan everlasting rin yung punishment na para sa kanya. Wala nang kapatawaran doon. Sa estado na yun. Sa level na yun. Amen? Kaya, ang banal na Espiritu na sinugo ng ating Panginoong Hesus na nasa atin ngayon,
yung kasakasama natin. So, anong nagiging papel ng Diyos natin na banal na Espiritu? Una, mga kapatid, dapat nating malaman na sa unang Korinto chapter 6 verse 19 ay sinasabi doon ng ating katawan ay nagiging banal na templo ng banal na Espiritu. Amen? Our body becomes the temple of the Holy Spirit. It is our body. Kaya, kung natanggap mo ng banal na Espiritu, mananahan siya sa iyo. Kasi, yan ang kanyang yan ang kanyang tirahan eh. Ang mga tao na sumampalataya sa Diyos, diyan siya nananahan. Amen. Templo ka. Kaya pag nagsamba ka, yung Espiritu na binigay sa iyo ng Diyos, at ang banal na Espiritu, rekta kasi nasa iyo ang banal na Espiritu. Nakakahain ka ngayon ng spiritual na pagsamba. Amen? Amen. O, yung puso't isipan, nakapaghain ng pagsambaan yung eternally. Kaya, dahil ikaw ay tinitirhan ng banal na Espiritu, hindi ka na pwedeng gagawa pa ng mga bagay na labag sa kalooban ng banal na Espiritu. Well, actually, nasa iyo na yung banal na Espiritu, yan din nagpipigil sa iyo pag gumawa ng kasalanan, yan din nagmumulat sa iyong kaisipan, nagigising. Amen? Amen. Kaya, kung ang iyong katawan ay tahanan ng banal na Espiritu, dapat mo itong pagkalinisin, lalo ng iyong puso, ang iyong isipan. Kaya, wala ng mga plano or mga adikain na hindi kaaya-aya sa ating Diyos. Okay? Kaya, dahil ang iyong katawan ay tirahan ng banal na Espiritu, hindi mo pwedeng saksakan ng droga, saksakan ng sigarilyo. Okay? Banal na Espiritu nasa loob ng katawan mo, tapos pausukan mo, sige, mananatili siya dyan. Hindi po kabanalan ang sigarilyo. Hindi kabanalan ang droga. Okay pa nga yung alak nalasing ka, pagbalik pa rin yung pananampalataya mo. Pero huwag namang laging maglalasing. Ang sabi nga ng Biblia, magpakalasing ka sa banal na Espiritu at huwag sa alak. Amen? Amen. Pwede uminom ng konti, huwag magpakalasing. Amen? Dapat nating maunawaan. Kaya anong sinasaksak mo sa buhay mo, nandoon yung banal na Espiritu. Okay? Anong kilos ang ginagawa mo, nandoon, masasaktan siya. Kaya sabi nga ng Biblia, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong saktan yung Holy Spirit. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na kaya-ayang tirhan yung katawan mo. Magawa ka na ng mga kasalanan. See? And then, sisigarilyo ka pa, lasing ka palagi, ay lalayasan ka. See? Sinong nawalan? Ikaw. At mahirap na ibalik yun. Dahil yung tiwala ng Diyos, parang nawala na sa iyo. Amen? Kaya the moment na natanggap mo na siya, nasa iyong buhay na, magpakabanal ka na. Amen? Kaya dito natin pinagbawal yung sigarilyo. Actually, hindi lang nakakasira sa katawan yan. Kung hindi mabuti sa iyong katawan at sa banal na Espiritu na nanahan sa iyo. Kaya wala pong tunay na born again na nagsisigarilyo pa hanggang ngayon. Kasi naintindihan nila yan. Do not grieve the Holy Spirit. Amen? So, God is inside us, making us righteous. Naging matuwid tuloy yung gawin nating lahat. Kasi mayroong nagko-correct. Huwag mong gawin yan. Ito lang ang gagawin mo. Mayroong conviction lagi. So, tumuwid ba ang buhay mo? Tutuwid. Nasa yung banal na Espiritu. Amen? Oh. And then, hindi ka na nagdidesisyon sa iyong sarili. Mayroon ka ng banal na Espiritu na nagbibigay ng wisdom, talino, sa mga bagay-bagay. Yun ang tuturo sa iyo kung anong solusyon ng mga problema. Amen? Marami pa tayong matutunan sa banal na Espiritu. Kaya makaswerte talaga ng mga taong sumampalataya sa banal na Espiritu. Amen? Amen. Ngayon, ayon rin sa John chapter 14 verse 26. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus, susuguin ko ang banal na Espiritu sa inyo na tagapag-aliw. See? Siya ang magtuturo sa inyo. Siya ang magpaalala sa inyo. Amen? Yan ang pinakamagandang binigay ng ating Diyos. Ang banal na Espiritu. Alam niyo kung bakit? Isipin mo, nagugulumihanan ka, mayroong taga-aliw. Amen? Kaya yung mga problema mo, maalis na sa puso't isipan mo yan, magkakaroon ka kasi ng solusyon. And then,
Tuturuan ka niya kung ano ang dapat mong gawin. Lalo na yung mga katuruan ni Jesus Christ. I-remind ka niya, ito yung mga aral, ito yung gamitin mo. Amen? Tanda natin, nung si Jesus Christ tinukso, ginamitan siya ng mga salita rin ng Diyos ni Satanas. Anong ginanti ni Jesus Christ? Salita rin ng Diyos. Diba? Kaya walang nagawa si Satanas. Amen? Kaya tayo, na nasa atin yung banal na Espiritu, narinig mo yung mensahe, narinig mo yung salita ng Diyos, tapos nakalimutan mo, and then dumating ka sa isang sitwasyon na nagagulumihanan ka, yung salita na yun na natutunan mo, yun ngayon ang manumbalik sa kaisipan mo. Remind ka ng Holy Spirit. Ito yung pundasyon ay magagamit mong matibay. Amen? Kaya napakaganda, mga kapatid. So the Holy Spirit will remind us. Amen? Amen. Ngayon sa Gawa naman, chapter 1, verse 8. Gawa, chapter 1, verse 8. Sabi ni Jesus Christ, antayin niyo ang pagbaba ng banal na Espiritu na siyang magbigay sa inyo ng kapangyarihan upang kayo maging aking mga saksi. Amen? Amen. Empowerment, mga kapatid. Kaya dumating siya ng parang dilang apoy because fire kasi, ang apoy kasi kapangyarihan yan. Ayan tupukin yan lahat. Maski semento yung building, pag kinain ng apoy yun, bagsak lahat yan. Amen? Amen. Hilaw nga naggubat kagubatan, hilaw. Pag nasindihan ng apoy yan, sunog lahat yan. Isipin mo, yung hilaw natutuyo, nasusunog. Ganon kakapangyarihan ng apoy. Amen? So, kapoy ng Diyos, ha? Anong ibibigay ng banal na Espiritu? It's empowerment. At ito ang pinakagusto-gusto ko, mga kapatid. Yung empowerment. Alam mo kung bakit? Dito ngayon lalabas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag may sakit, you can lay your hands. Dadalo yung kapangyarihan. Gumagaling. Amen? Amen. Jesus Christ nangangaral, gumagawa ng himala sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ito. Lahat ng hinipo ni Jesus Christ at yung kinas out ng mga demonyo, naglalayasan. Gumagaling lahat ng mga may sakit. At ang sabi niya sa mga alagad, higit pa ang inyong magagawa kaysa mga bagay na ito na aking nagawa. Paano natin mapatunayan? Sa Biblia, yung mga may sakit, nag-antay lang na daanan ni Pedro. Si Pedro, alagad lang yun ni Jesus Christ. Bakit? Mahagip lang sila ng anino ni Pedro. Anino lang, ha? Hindi nilihans. Sila ay gumagaling. Kaya higit pa doon sa lihan si Jesus Christ, di ba? Kaya tama yung sinabi ni Jesus Christ. Wala talagang mali sa salita ng Diyos. Malalo na si Pablo. Yung may sakit na sa ibang lugar, pinadala ng panyo. Panyo lang na pinag-pray. Gumaling. Sa iba namang grupo, nilagyan ng Word of God, yung panyo, and then, binagbibinta. Ginawa negosyo. Diba? Which is wrong. Libre yun Dapat pamimigay libre. Amen? Yun yung pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos. At yun yung higit sa lahat na malaga. Lalo na ngayon, mga kapatid, na may salot, may coronavirus. Ano ang sandata mo? Face mask? Alcohol? No. Mga immune system? Palakasin? Mga pagkain? Kung ano-ano. Alcohol? Nako. Holy Spirit within you. Amen. Kaya ang sabi nga ni Pablo, magaling ang magpalakas ng katawan, ngunit higit na maganda ang magpalakas sa Espiritu. Amen? The Holy Spirit is within you. The power is in you. Makakadapo ang virus. Presensya pa nga lang niya Tunaw na lahat yun Ipinamuhay mo pa. Nasa iyo mo pa. Yun ang agimat. Yun ang kapangyarihan, kapatid. Yun ang sikreto ng kapangyarihan ng Diyos. Pag nasa iyo ang banal na Espiritu, naku,
Maski anong uri sakit yan. Ni cancer man, whatsoever. Ikaw nga, nakapagpagaling ng mga may sakit, di lalo na yung katawan mo. Kasi ginagamit ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos para rin sa iba, lalo na kung mahina ang kanyang pananampalataya. Ikaw yung magpaliwanag, hindi pagkatapos, pag-pray mo, huwag mong angkinin na ikaw yung nagpagaling. It is the Holy Spirit within you. Yun yung magpapagaling, di ikaw. Amen? Yung iba kasi, binigyan ng gift ng ganyan inaangkin. Huwag mo angkinin. Hindi yun yan. Diyos yan. Kaya siya ang narawalati. Hindi ikaw. Ginamit ka lang na daluyan ng kapangyarihan. Amen? Swerte ka. Ginamit ka. Kaya pag pinasalamatan ka, ay di, salamat sa Diyos. Amen? Pag binayaran ka, ay wow, libre po. Kung talagang iabot, ay okay lang kung may bulsa ka dito. Wala. Ay, yatid mo na lang sa bahay. Amen? Huwag po tayo magpabayad pag may gift tayo ng healing. Pag may gift ka na magtaboy ng masamang espiritu, huwag po tayo magpabayad. And then, huwag ho kayo mamili ng oras. Ha? Ay, tulog pa ako. Ay, hindi ho pwede. Madaling araw man yan, at anong oras, hindi ho pwede tayong tumalikod sa responsibilidad. Dahil ikaw ay ginamit ng Diyos. Amen? Magpagamit ka sa Diyos. Likha tayo ng Diyos upang maglingkod sa Diyos. Tandaan natin yun. Amen? Ang reward sa langit na, doon ka magpasaya. Doon ang reward eh. Doon sa mundo, wala pa. We are at service pa. Amen? Sunod yan mga kapatid. Kung anong kulang ng iyong naramdaman sa iyong buhay, pupunuin ito ng banal na espiritu. Yan ay matagpuan sa Romans chapter 15 verse 13. Bibigyan kanya ng hope, ng pag-asa. Alam niyo, maraming mga tao ngayon wala ng pag-asa. Lalo na yung walang mga biro mo. Mabalitaan mo sa news, bumaba ba ang nabibiktima ng COVID? Pataas nga ng pataas eh. Tuloy yung number, hindi man lang nag-decline. Tuloy, accelerating pataas. Sino ba naman hindi kabahan? Sino ba naman wala ng pag-asa? Lalo na kung wala kang hanap buhay, wala kang pagkain. Amen? Kung may banal na espiritu ka, He will fill you with hope. Hope to survive. At kung mamatay man tayo sa sanlibutan, we still have hope. Dahil mayroong hinanda ang Diyos na everlasting life. At nasusulat, matapos talaga yung sanlibutan, whether you like it or not. Then nasusulat na. Sinabi na ng Diyos. Mawawasak ang sanlibutan, nasusulat yun. At yung kanyang mga pinili, kanyang mga hinirang, tayo yun, na sumampalataya sa Diyos, pinanahanan ng banal na espiritu, tayo yun, we will enjoy everlasting life. Amen? Kaya dito sa sanlibutan, the Holy Spirit will give you contentment. Kontento ka. May matuhigaan ka, may makakain ka. This is not final. Ang pinakamahabang edad natin is 80. 100 yung siniset up ng Diyos. Amen? May mga jackpot na umabot ng 120 pero wala na rin. Kuoy-kuoy na rin. Amen? Kaya napakaswerte ng mga taong pinanahanan ng banal na espiritu dahil pupunuin niya ng pag-asa ang iyong puso. Hindi ka na-aasa dito kasi kung aasa ka lang dito, may sasakyan ka, nasisira. Di ba? O, yung bahay mo, kung hindi nasisira ng lindol, ng bagyo, magnanakawan ka naman. Kasi, madidismaya ka lagi. Pero yung nasa banal na espiritu ka, wala na po yung mga kalungkutan, pangamba, takot, o ano pa man. Amen? Ito pinakamaganda rin. Bibigyan ka ng banal na espiritu ng kagalakan. Kaya mayroon kang contentment. Maski tuyo ng ulam mo, may kunting kanin, masaya ka na doon. Amen? Maski okra, sausaw mo sa suka, masaya ka na noon. Alam mo kung bakit? Mayroon ka ng contentment. Mayroong kagalakan. Lechon man yung ulam o bagoong, may kagalakan. May pagpapasalamat sa Diyos. May pera man o wala, may kagalakan. Amen? Kaya yung mga taong pinanahanan talaga ng banal na espiritu, ang sarap ng tulog. Kasi walang inaalala. Walang inaalala yun eh. Pero yung mga tao na, nako, mag-iisip, ano sasaingin, nako, nag-iisip, daming mga bagay na iniisip, lalo pa yung gulumihanan sa coronavirus, di makatulog, alisang balisa, walang kapayapaan. Amen? Yan ang isang gift
ng Holy Spirit na binibigay sa atin. Amen? Lahat ng problema sa sanlibutan ay tawag dito, nagdadala yan ng kagulumihanan. Ngayon, kung wala yung banal na Espiritu, ay nagrarayot ka na. Di ba? Nagkakagulo na sa ibang bansa. Ganun na nangyari, di ba? Nagkakaroon na ng looting, minawasak na nila yung mga department store, kung ano mga pinagnanakaw. Amen? Ayun yung mga bagay na nagaganap sa mga taong hindi na sumampalataya sa Diyos. Hopeless. Wala ng pag-asa. Amen? Kaya ang magpupuno sa atin ay ang banal na Espiritu. At yung kagalakan, kapayapaan, nasa atin na. Amen? Amen. Kaya nasa atin talaga ang Diyos. Kaya sinasabing, Emmanuel, God is with us. Yan yung katuparan. At ang nag-connect na yan, walang iba kundi si Jesus Christ mula sa heaven papunta sa atin. Hindi makababa ang Holy Spirit sa atin pag wala kang Jesus Christ sa iyong buhay. Amen. You can never have the Holy Spirit without Jesus Christ. Kaya sinabi ni Jesus Christ, susuguin ko. Amen? Amen. Hindi ka naniniwala sa Panginoong Isus, paano ka magkaroon ng banal na Espiritu? Ang iyong paniniwala si Jesus Christ ay tao lang, hindi spiritually. Wala ka. Amen? Amen. Kaya dapat magbasa talaga ng Biblia, kumpletuhin. May isa kasing magbasa ng Biblia, putol-putol, wala kang matutunan doon. Basahin mo lahat. Mula Genesis hanggang Revelation. Kumpletuhin mo. Lubos mong maunawaan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Sunod dyan mga kapatid ay yung tulong. Romans chapter 8 verse 26. Amen? Amen. Now, mayroon tayong laban na ginagawa sa ating buhay. Ano yon? Mismo yung ating sarili natin, kalaban natin. When it comes to infirmities, when it comes to sin, yung kasalanan. Alam mo kung bakit? Gustong-gusto sin ng katawan natin, yung peta. Di ba? Peta ng laman. Gustong-gusto niya yun. No? Mga jewelries, gustong-gusto niya yun eh. Mga damit, mga ari-arian, gustong-gusto ng katawan natin yun. Amen? Amen. Magmi-makeup pa nga eh. Ano bakit? Kasi ang tao, uto-uto din. Pagka sinabi, ang ganda mo, lalo pa magpaganda. Ang ganda ng damit mo, ay bibili ng maraming damit para purihin, uto-uto. Mas gusto-gusto kasi purihin na ibang mga tao. Ayaw nila ang Diyos ang magpuri sa kanila. Amen? Kaya kung ano-anong accessories ang nilalagay sa katawan, hindi mo kailangan yon, kapatid. Hindi mo kailangan. Oo, ang kailangan mo, ang Diyos. Hindi ang mga jewelries. Hindi ang mga ari-arian sa buhay. Yan ang magpahamak sa iyo pag yan ang inibig mo. Dahil ang sino ang umibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos Ama. Sino na walang? Ikaw. Sabi nga ni Jesus Christ, maangkin mo yung buong sanlibutan, papapahamak naman yung kaluluwa mo. Narisaysa yun. Amen? Kaya, yun mga kapatid, ang ating panlaban. The Holy Spirit will help us. Even in prayers. Yung prayers natin kasi nasa physical tayo na kalagayan. Tapos binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos at ang banal na Espiritu will help us to pray. We do not know how to pray. Amen? Binigyan tayo ng gabay ni Jesus Christ. Kanya nga lang, without the Holy Spirit, you can never connect to God. Amen? Siya magkukonvert niya ng prayer mo. Tutulungan ka niya sa panalangin. Amen? Na makarating sa Diyos ang iyong mga hinihiling. The Holy Spirit will help us how to pray because He is in the form of Spirit. Amen? Amen. Iko-convert yung ating mga panalangin into spiritual prayers. Amen? Amen. At ito pa, hindi ka nagpipray, it's the Holy Spirit that will intercede for you. Amen. Hindi ka nagpipray, the Holy Spirit within you will pray for you. Kasi pag ang Holy Spirit nasa iyo na, kilala ka na niya. Alam niya, tamad ka. Alam niya yun eh. Kaya siya na lang mamagitan. Kaya maski may pagkukulang ka sa Diyos, nagagampanan mo pa rin yung mga bagay. Alam mo kung bakit? It's the Holy Spirit na nag-i-ignite sa iyo. Yun ang nagbibigay sa tamang schedule. Amen? Yun ang nagbibigay sa iyo sa lifestyle mo na magiging makadiyos. Dapat lifestyle kasi ng tao, makadiyos. Amen? Lifestyle of prayer. Galiin mo na yon.
lifestyle of praise, lifestyle of worship, lifestyle of giving, lifestyle of helping others. Yan yung dapat na lifestyle. Ha? Hindi lifestyle na basketball, mahjong, sabong, pambababae, ang lalaki. Ang klaseng lifestyle yun. Sa demonyo na lifestyle yun. Ha? Sa demonyong lifestyle yun. Huwag nating ugaliin yun. Lifestyle, kaugalian yan eh. Oo. Ayaw ng Diyos po yun, mga kapatid. Kaya dapat nating maintindihan na kaya nasa atin ang banal na Espiritu. Ito yung magbigay sa atin ng katagumpayan. Ito yung nagpapalakas sa atin. Amen? Amen. Higit na mahalaga yung mga kapatid. At anong mangyayari, kapatid, pag ikaw ay hanapin mo ito dyan, mas magandang basahin mo dyan. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Laging nasa iyo yung Holy Spirit. Anong laging magiging bunga mo? Mamumunga ka ngayon, kapatid. Ha? Kala nyo ba yung tao hindi namumunga? Namumunga yan. Namumunga yan. Oh, basahin mo. Anong bunga ng banal na Espiritu sa iyo? Basa. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. So, nagkakaroon ka ng bunga. Una, pag-ibig. Pinuna lang yung pag-ibig. Kasi pag walang pag-ibig, di ba, walang pagpapatawad, walang pagparaya, ay kailangan pag-ibig. Maski kaaway mo, natutunan mo ng ibigin. Nagbubunga ka ng pag-ibig. Nasa iyo ang Diyos. Lumalabas yung pusa yung pag-ibig sa puso mo. Amen? Yo, sunod. Kagalakan din. Yun ang bunga mo. Masayahin ka karamihan sa mga Kristiyano. Masayahin. O, merong mga kalungkutan na dumadating. Pero karamihan yan. Masayahin na Kristiyano. Okay, wala siyang alalahanin. Ano alalahanin mo? Matapos man yung sanlibutan ngayon, punta naman ako sa langit. Ano, alalahanin mo? Sige nga. Pag lumakad naman ako dyan, nandyan ang mga anghel ng Diyos, aking bodyguard. Ang kapangyarihan ng Diyos, nandyan din ang banal na Espiritu. May tatalaba sa aking sakit. Masasapian ba ako ng masamang Espiritu? Hindi. So, yan ang bibigay sa'yo ng kagalakan. Amen? Nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Naku, ang dami mga tao ngayon, hindi talaga payapa. Long suffering, yung mga mahabang titiisin. Habang narito sa sanlibutan, meron tayong long suffering. Gift po yun. Kaya mo magtitiis. Yeah? Amen? Mga pangit yung kasama mo sa bahay, matitiis mo yan. Oo, hindi mo pwedeng palitan yan. Oo, pagtiisan mo yung pagmumukha nila, pagtitiisan mo yung pag-uugali, mga tamad, matigas ang ulo, nako, pagtitiisan mo yan. Kaya binigyan ka ng Diyos ng gift of long suffering. Malulusutan mo yung mga tiisin na yan. Amen? Pagtitiisan mo, magiging panahon. Ha? Oo. Ang tao naman, mahirap intindihin. Pag laging tag-init, nanalangin ng tag-ulan. Pag tag-ulan naman, doon, lagi namang ulan. Ang basa. Pwede ba, tag-init naman. Binabalance na nga ng Diyos yun eh. May panahon ng tag-ulan, may panahon rin ng tag-init. Kasi may panahon ng tag-tanim, may panahon ng tag-ani. Hindi yung, naku, kung yan ang gusto lang ng tao, yung anong gusto niya, malaking gulo sa system ng ating pag-ikot ng environment natin at saka yung kapanahunan. Oh, malaking gulo yan. Kasi kung ano lang gusto mo, yung ay mahirap yun. Kung puro ulan, baha naman, hindi tutubo ang tanim niya. Kailangan matuyo yung lupa para sisibol naman yung tanim. Hindi, uulan na naman ng konti. Binabalance yan eh. Ngayon, pag pinabadala ng bagyo, naglilinis lang. Naglilinis. Pag pinadala ng lindol, ay nagpaalala lang na may Diyos. Amen? Amen. Yung mga bagay na. Sana pa, mga gift, mga kapatid, merong gentleness, kahinahunan. Kaya walang mga Kristiyano na talagang bira lang ng bira, tira lang ng tira. Hindi, dahan-dahan yan. Okay? Mahinahon.
Amen? And then goodness. Malalim na pananampalataya. Marami actually yung binanggit. Pero yun yung mga bunga sa iyo. Dahil sa banal na espiritu na nasa iyo, nagbubunga ka. Amen? Amen. At dahil Diyos na ang nasa iyo, silyado na ang iyong pagkabuhay. At yan ay matagpuan sa Ephesians chapter 1 verse 13. Amen? Amen. Yung katotohanan ng Diyos sa iyong buhay, silyado na. Alam niyo yung silyado na? Sealed. Para bang yung maglagay ng sa delivery sa truck. Punuin nila ng cargo yan. Tapos isasara. Tapos sisilyuhan para patunay na yung kinarga dyan ay hindi nabawasan, hindi nagkulang. Kapag dating doon, sira na yung silyo, ay ibig sabihin, mayroong nakikialam. Amen? Kaya, ang banal na espiritu, sisilyuhan rin niya yung iyong pagkatao. Ang iyong pananampalataya, sisilyuhan niya yan. Amen? The true gospel of salvation, no? The presence of God sa iyong buhay, sisilyuhan niya yan. Hindi na maaagaw na kaaway. Hindi na mananakawan kasi nasisilyuhan na. Amen? Amen. Yung pangako ng Diyos, nasisilyuhan na yan. Ganun po, mga kapatid, ang kahalagahan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya sabi ni Jesus Christ, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Tatlo. Amen? At yung Diyos Ama at ang Panginoong Yesus ay nasa kanilang trono. Di ba? Si Jesus Christ nakaluklok sa kanang kamay ng Ama. At ang banal naman na Espiritu ay nasa atin. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I'll be with you till the end of the world. Why? Because the Holy Spirit is with us. There is one God. Amen? Amen. Konektado tayo sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Juan, Ama, ipinalangin ko sa inyo na sila na inyong mga tinawag, see, ay maging kaisa natin. Gayong ako at ikaw ay iisa. Maging kaisa tayo sa Diyos. Paano nangyayari yun? It's because of the Holy Spirit nasa iyo. Amen? Amen. God is with you. Kaisa ka na nga ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sa kapanahunan ngayon, mga kapatid, mahalaga po na meron tayong banal na Espiritu. Amen. Amen. Mahalaga na tayong sumampalataya sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. We have the Holy Spirit. And that Holy Spirit is not only our power, He is our God within us. Amen. Amen? Amen. Ang tawag po nila doon, anointing. Amen. Anointing. Kaya, bakit si kapatid, pag nangangaral siya, ay talagang mayroong impact yung kanyang pangaral tungkol sa Diyos? Hindi siya, it is because of the anointing. Ano yun? The presence of God in his or in her life. Pag yan ay nasa presensya, ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, the anointing of God is within you. Amen? Amen. Dapat lang nating tandaan, huwag kang gumawa ng kabulastugan laban sa Diyos at sa banal na Espiritu. Bakit? Alis yan. Pag nawala ang anointing sa iyo, iiyak ka, luluhod ka, tatawag ka sa Diyos. Tulad ni David nung nagkasala. Lord, kung gusto ko na lang, doon na lang ako titira sa iyong tahanan. See? Gusto niya, change my heart. Gusto niyang ibalik yung di lang na kasi na natutunan niya na ibalik ang presence of God. Although bumalik din naman, kasi tunay naman siya nagsisisi. Pero wag na nating puntahan pa yon, mga kapatid. It's enough. Alam na nating nasa atin yung Holy Spirit. Kaya, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo pa naranasan ang presensya ng Diyos, it's about time you're going to search and you're going to
Ask the Father for the Holy Spirit. Amen? Amen. Intindihan natin? Amen. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga aral ngayong araw na ito, Diyos. Dalangin namin ang pagkilos ng banal na Espiritu na pinangkaloob niyo sa amin. At sa mga hindi pa nakaranas nito, O Diyos, siniling namin at kami na mamagitan na sila rin ay mapagkalooban ng banal na Espiritu upang maranasan nila ang inyong kapangyarihan. Maranasan nila ang inyong presensya. Maranasan nila na ikaw ay Diyos na buhay at totoo na aming pinaniniwalaan. Amen. Hallelujah. Sa iyo ang kaluwalhatian, O Diyos. Sa iyo ang karangalan. Sumaamin ang iyong proteksyon. Sumaamin ang inyong mga biyaya, O Diyos. Hallelujah. Kami na mamagitan, O Diyos, muli sa bawat isa sa amin, aming mga pamilya, aming mga kapatiran sa Victorious Grace, aming mga kamag-anakan sa probinsya, maging ang aming mga kapitbahay, O Diyos, maging mga kapatiran, kamag-anakan namin sa ibayong bansa, ibayong dagat. Amen. Huwag niyo po silang pababayaan at huwag silang matangay ng tukso at huwag silang makalimot sa inyo at sa inyong mga aral, O Diyos, at naway pagharian sila ng Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu ay sumaka kanila din sa bawat isa. Nalangin namin matututo sila sa higit na kahalagahan ng kapangyarihan inyo palang pinagkaloob sa amin, O Diyos. Hallelujah. Kami na mamagitan rin sa lahat ng nangangailangan pagkakalooban nyo rin, O Diyos. At tulungan ang lahat at ang bawat isa na nangangailangan upang maranasan ang tunay na pag-ibig na nagmula sa inyo. Sa iyong karangalan, O Diyos, sa iyong pagdakila at pagsamba. Hallelujah. Mga kapatid, tanggapin natin ang basbas ng Diyos. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.